Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong isang broadcaster po mga tambay, si Corina Sanchez. Ito po ay pinag-uusapan na sa social media mga kababayan, yung kanya pong pagpuri. Pinuri niya pa yung pagiging matatag at matibay ni BP Sara. Ayon po sa kanya, dapat yung sinasabi niya sa isang politiko, ang dapat daw po katulad ni BP Sara, yung dapat yung liig, yung muscle, mga kabayan, yung muscle daw po ay kasing tibay ng kay BP Sara. Hindi po ba? Paano naman hindi titibay? Wala naman po itinatago ang BP. At siya po naglilingkod na tinatawag na tapang at malasakit. Hindi po ba? Yung po ang sinasabi niya, lagi daw po nakatayo ang leeg na kahit daw po binabato ay hindi natitinag ang Vice President. Paano ka naman matitinag kung wala ka naman tinatago at hindi ka naman korap? Paano ka matitinag na kung alam mo naman sa sarili mo kung sino ang mga magnanakaw? Hindi po ba, mga kababayan? Ito po, pakinggan po natin at ito po ay nasa social media na at komentohan po natin ito pong sinabi ni Corina Sanchez, mga kababayan. Grabe. Oo. Do you do that? Do you try to do resistance training? Ako? Oo. Yes. Oo, I di ba? try, oo. Kasi ang sabi nila, yung legs mo is your second heart. So kailangan yung leg muscles mo, kasing tibay na Very kay strong. VP Sara. Ano sa segue? Oo, Nakatayo pa rin kahit binabato, hindi natitinag. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House. Grabe. Oo. Do you do that? Do you try to do resistance training? Ako? Oo. Yes. Oo, di ba? Kasi ang sabi nila, Ang Vice President po ay talagang lingkod bayan at isa po siyang abogado. Abogado po siya at isa pong magaling na politiko at magaling na lingkod bayan. Lahat po sila halos dahil hindi po uunlad at aasenso ang Davao City kung hindi po sila magagaling na politiko at hindi totoo at hindi tunay na lingkod bayan. Hindi po ba ang sumasalamin po sa kanila, sa kanilang kagalingan bilang politiko? At yung sinasabing matigas ang leeg na walang takot humarap kahit ano pa man yan binabato sa'yo. Di ba? Dahil kaya mo siyang harapin at tanggapin dahil alam mo sa sarili mo na wala kang tinatago. Hindi po ba? Yan po ang Vice President at ang pamilya Duterte. Meron po silang paninindigan at tapang at malasakit sa taong bayan. Hindi po katulad na nakaupo ngayon. Puro kasinungalingan at pambubudol at pagnanakaw at pamumulitika umano kung ano meron sila. At yan naman po ang sinasamahan ng karamihang mainstream media dahil pati po sila ay nakikinabang. Hindi kaya, lalo-lalo sa mga mali-maleta, mga kababayan. At alam naman po natin mga kababayan na itong si Corina Sanchez ay asawa po ito. Asawa po ito ni Mar Rojas. At alam naman po natin kung nasa ang panig ang mga ito. Nahandong po sila sa tinatawag na kahanay sa mga elitista umano, sa mga oligarkiya umano. Hindi po ba, mga kababayan? At alam naman po natin kung anong grupo ang mga ito. Ito po ay nasa grupo ng mga dilaw, liberal, pink, at kasama na rin po ang pula. Umano. Hindi po ba? Baka nga pati ang mga makakaliwang grupo ay kasama na rin nila. Hindi kaya?
mga kababayan. Kaya yung sinasabi po ni Corina, hindi naman po ibig sabihin nito ay sumasang-ayon siya at susuportahan niya si Inday Sara. Dahil alam naman po natin itong media, mga kababayan, kung saan po ang karamihan dito, kung saan sila malaki ang pakinabang. Yan po ang kanilang sinusuportahan umano. Dahil alam naman po natin, nung panahon ni PRRD, wala pong napakinabang ang malalaking mainstream media. Hindi po nakinabang. Hindi po ba? Bagkus yung mga istasyon pa nila ang nasingil sa mga ginawang pandarambong sa mga Pilipino. Hindi kaya? Hindi tamang pagbayad ng buwis at pati mga empleyado ay hindi rin nababayaran ng tama. Kaya nga patong-patong ang naging kaso ng kanilang istasyon hanggang naipasara. Sa tingin nyo, kakampi ba yan at pupurihin nila ng husto ang pamilya Duterte? Nasasabi lang po nila yan, katulad po ni Corina, nasasabi lang po niya yan kasi alam naman po ni Corina at ng mga kasamahan niyang broadcaster, alam po nila sa sarili nila na si BP Sara lang sa panahon ngayon ng binagoong ang Pilipinas ang hindi po korap. Pilit lang po siya tinatamnan ng issue ng korupsyon. Dahil nga po, sila po ang ginagawa pong panakip butas. Sila po ang ginagawang tadtaran. Sila ang ginagawang sangkalan. Kaya panay ang taga sa kanila. Sila po ang nakaw ng nakaw. Ang administrasyon po at ang mga kaalyado nito umano ay puro pagnanakaw ang ginawa sa atin ng mahigit 3 taon. Nasa kanila po ang napakaraming pera na ninakaw nila umano. Pero ang tinatadtad po nila, pilit po nilang pinababagsak at tinatadtad ng pinong-pino para ibintang lahat ang mga pinagagawa nilang kabalbalan at korupsyon at pamumulitika umano. Yan po ang katotohanan. Hindi po ba? Kaya hindi na po bago ito, mga kababayan. Dahil alam naman po ng mainstream media, lalong-lalo po na napakahirap pong talunin ni BP Sara. Kaya nga po yung sinasabi nga po niya, nakita niya po yun. At talagang kahit naman po sino hahangaan mo. Isang babae, isang politikong babae, nag-iisa. Pero halos sila lahat. Pinababagsak nila at pinupolitika nila at sinisiraan nila lahat. Nakita niyo po katatag. Paano po hindi titigas ang kanyang kalooban at ang kanyang paninindigan at ang kanyang leeg at kaya niyang humarap sa tao kahit sino ka pa dahil wala po siyang itinatagot ninanakaw. Kaya nga po kahit sino kaya harapin. Nakita niyo po, napakarami pong mga magnanakaw na politiko at nahandyan pa ang mga makakaliwa at nahandyan pa ang puwersa ng mga mainstream media umano. Halos lahat po. Pati po ang puwersa ng mga oligarkiya. Nahandyan din umano. At lalong-lalo po ng mga pulburon lord at mga smuggler. Nagsama-sama po yan. Pinababagsak po ang Vice President at ang pamilya Duterte. Nakita niyo po, isang babae lang. Isang babae na si Inday. Kinakaya silang lahat. Hindi po ba? Nakatayo pa rin siya. At kayang-kaya sila. Labanan. Hindi po ba? Isang salita lang ni Inday, pinag-uusapan na lahat. Isang salita lang ni Inday, ni BP Sara, nagugulantang na silang lahat. Isa lang yan. Isang babae, isang Vice President na babae, hindi nila matalo dahil alam po nila naman sa sarili nila na wala pong ninanakaw si BP Sara dahil mismo ang COA wala pong ipinababalik na pera ang COA kay BP Sara. Hindi po ba? At maayos lahat ang kanyang audit. Hindi po ba? Saka saan mo lang dadali ng Vice President? Sa confidential fund? Hiyang-hiya naman tayo sa mga kakapal na mga pagmumukha ng mga politiko.
dadalin mo sa confidential fund? 125 million. Pero yung 4.5 billion ng presidente, wala kang yaw-yaw, wala kang nakita. Unbelievable! Kaya masyado ng bulok. Mga style nyo, puro bulok. Hindi po ba? Pakapala na lang talaga ng pagmumukha dahil nga po lahat sila ay may pinagtatakpan. Kaya dito po kay Corina Sanchez, mga kababayan, wag po tayo magpapakasiguro kay Corina Sanchez. Isa po siyang broadcaster, mga kababayan. At isa rin po siya, mga kababayan, na asawa po siya ni Mar Rojas, mga kababayan. At alam naman po natin kung sino po magkakasama ngayon. Tayo po'y nagpapasalamat naman. Nagpapasalamat po tayo kay Corina Sanchez dahil nakita niya ang tapang at tibay ng loob at dibdib ni Vice President na kaya niyang harapin kahit nga ang presidente ng bansa ngayon. Hindi mo ba? Ano sinasabi niya? Lahat ng nakikita niya dahil totoo siya. Wala siyang tinatago sa mga Pilipino kung ano ang nakikita niya na ginagawang katarantaduhan at kawalangian. Kahit presidente ka pa, kahit first lady ka pa, kaya kanyang murahin. Hindi po ba? Mumurahin ka niya at sasabihin sa iyo mga pinagagawa mo at ang mga pinagnanakaw mo sa taong bayan. Ganyan po si Inday. Hindi po ba? Kaya nga minumura niya yung mga pinagagawa nilang lahat sa galit niya. Hindi po ba? Kaya nga ano sinasabi niya? Pati nga kay Bongit na tinatawag ng bangag na kanya ate. Ano sabi niya? Hindi nagtatrabaho yan. Maaga pa lang. Amoy alak na yan! Hindi po ba? At ano sabi niya? Hindi nagtatanong yan sa mga gabinete niya. Hindi marunong magtanong yan. Kaya nga nagkandalechi-lechi ang gobyerno at halos lahat na po ngayon ay magnanakaw na. Umano. Lahat halos ng ahensya. Puro korupsyon. Dahil nga po, hindi nagtatrabaho ayon sa Vice President. Hindi niya tinututukan ang mga ahensya ngayon na halos korap. At lalong-lalo po, hindi niya tinututukan ang House of Representatives at Senado na napakaraming naisisingit na mga insertion. Hindi po ba? Grabe. Yan ang sinasabi ng Vice President. Lagi po siyang totoo. Sasabihin niya ang dapat niyang sabihin, lalong-lalo kung ito'y mali. Yan po ang nakita natin sa Vice President na nakita rin naman ni Corina Sanchez. Kaya lang, magpapasalamat din tayo kay Corina Sanchez kahit papaano nakita niya yung pagiging buo, matatag. Di ba? Matatag at talagang yan ang kailangan natin na maglingkod sa atin. Kahit si Inday ay babae, pero nahandyan po yung kanyang tapang at malasakit na handang tumulong at maglingkod at handang banggain lahat. Katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, pati mga oligarkiya, binangga. Hindi po ba? At natakot sa kanya lahat, pati ang mga magnanakaw na mga politiko, naglaylo ng 6 na taon. Hindi po ba? Lalo-lalo po mga pulburon lord, mga smuggler, pati ang mga makakaliwa, terorista, natakot. Hindi po ba? Ngayon po ba? Natatakot ba sila ngayon? Lahat? Ang natatakot ngayon ay ang mga matitinong tao. Yan po ang katotohanan. Tayo pong matitinong tao ngayon natatakot. Baligtad po ngayon. Dahil ang gobyerno ngayon, mas pinoprotektahan nila umano ang masasama. Hindi kaya? Baligtad po ngayon. Ang masasamang tao po ang pinoprotektahan nila ngayon. Hindi kaya? Dahil yan po ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Yung masasamang tao po ang sinamahan ng gobyerno umano. Yung nagpuprotekta sa matitinong tao, yun ang ipinatapo nila. Unbelievable. Kaya nga sinasabi ni Cara David, may karma. May karma. Muli po mga kabayan, maraming salamat po at nagpapasalamat po tayo kay Corina Sanchez at nakita niya po ang tibay at tatag ng isang Vice President, Sara Duterte. At siyempre po, tuloy-tuloy lang po tayo manalangin mga kabayan na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na lagi po sana siyang maingatan sa kapahamakan.
Ganon din po ang dating Pangulong Duterte at madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabalik na po siya sa lalong mabilis. At ganon din po ang panalangin po natin sa ating buong sambayanan na tayong lahat din po ay maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal. At thank you din po mga kabayan sa mga nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin at sa mga patuloy na nagsusubscribe sa inyong lingkod. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po sa inyo po mga komento, like and share. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo lahat kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, kay Ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gayat Siena, Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingatan po kayo sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Tiis lang po tayo. Bye-bye.